Tapos the usual spells naman para sa TNC. Again, this is the final lap. Sino kayang magpo-full throttle para dito sa ating dalawang teams? Isang team na nag-aabang or magusto na makapasok sa upper bracket. Isa namang team na ayaw Welcome payagan to Mobile ang goal na Legends. yon. Again, TLPH laban sa TNC Pro Team. Anything na i-expect ba natin for early game? As I expect more gold lane na control for both sides. Siguro, ang nakakatakot na lang dito for TNC no, is kapag napuruhan ng husto si Benny QT. So sila yung medyo kailangan mag-alaga sa kanilang gold lane. Kasi even if sabihin na natin winning matchup naman yung hawak ni Benny QT, there's still that rotation that could come out from JP and Sanji. So medyo alaga gold lane for TNC and for TLPH. Lagi silang maghahanap ng potential trade, especially with the aggressive plays na pwede manggaling mula kay Carteezy. Oh, parang ano to, paunahan na lang din para sa ating dalawang teams. And ngayon, medyo mabagal yung nagiging setup natin para dito sa dalawa. Parang kinakapalang muna nila dahil merong isang team na the usual, pero isang team naman na parang may bagong timpla na gustong gawin. Lagi pa ito nangyayari kasi nakita ko itong si Oheb ay naka-basic common emblem. No, parang ang goal niya ata dito ay mag-spam lang ng mag-spam no, ng kanyang mga skills. And dito sa may bandang itaas, may konting bakbakan kaya si Trimar and si Sanford. I mean, very common naman na yung common emblem, no pun intended, sa Okay, mga okay. marksman. Even kay Bruno, honestly, kino-common emblem na rin. It just provides natural sustainability sa lane, yung HP regen, yung mana regen, feels nice na hindi mo masyadong kailangan maramdaman na parang kailangan lagi kang nagre-regen, kailangan lagi kang umuwi. So, yun naman yung kinagandahan sa lane ng TLPH. No? It's very stable. But for TNC, nandun yung potential aggressive play ni Benny QT. Now na yung marksman, typically yung 1-1 ngayon is naka-marksman emblem na. So, adds a lot of things that is beneficial for the 1-1, yung attack speed, yung lifesteal. So, nadadagdagan yung aggression niya sa lane. Oh, so ito yata isa sa mga makikita natin sa buong MPL na medyo hindi agad nakakabigayin, pero depende yan kasi sinisimula na yung pagong. Ayun na, nagamit kagad dito yung Crimson Beacon habang si JP ay nabitawan yung kanyang Revitalist na ilayo. Itong si Zaida, napasa sa 30% yung buhay ng pagong at makukuha ng ani Carlito. Si JP ba magiging sakripisyo pero makakuha pa sila ng kill. Yawi napatumba pero doon yung combo mula kay Trimar Cheesy. Pero nakasa pa na, grab. Alis mo na din si Sanford. Pwede ng Earthstrike ay naibitaw ni Sanji to zone out yung mga miyembro na hahabol pa dito kay San. Medyo, kalmadong team fight para sa dalawang teams natin. But definitely, nakuha dito ng TLPH. Yung turtle para niyakap nila yung TNC kanina. At medyo kalmado lang din muna yung ating mga XP laners, the usual. Ang kanilang ginagawa. But 1-1 ang ating score lamang dito. Very minimal, TLPH. Yeah, yung zone na ginawa ng TLPH, they just understand na hindi pwede lumapit dito yung Suyu dahil medyo overwhelming yung magic damage na meron dito yung TLPH. You have the Farsa, you have the glue, the Gatot Kacha as well. So nararamdaman ni Zaida yung mga magic damage even under the immortal form. Oo, and kapansin-pansin nga na isa yun sa mga in-adjust no, para dito sa isang Suyu. Ngayon, si Sanford ay nagamit na kagad yung kanyang ultimate. Habol ba sa dito? Spread lang pala yun. So ngayon ay atras muna dito itong si Zaida. Medyo tahimik ang nagiging ikutan na. Alam mo, parang hindi ako sanay na medyo ganito yung nangyayari para sa dalawang teams natin. Kasi ito mga kilala natin, explosive, yung bigla na lang magagawa ng set or initiation. So, ibig sabihin, alam nila na talagang napaka-crucial na hindi magugulo si Benny QT at saka si Oheb. Para sigurong gameplay nila dito, kalma lang guys. Mamaya na lang pag meron na kaming farm. Ganon ang ginagawa ngayon ng dalawang teams natin. Yeah, at siguro talaga yung tsura kapag yung dalawang team, they understand how the rotations in the early game works. Namamatch nila yung isa't isa. Actually, kanina pa nagkakaroon ng hidden war between JP and Yawi, yung kontrolan sa bush. Na bibigyan nila ng spasyo dito si Zaida at si Carteezy makapag-farm. Walang invade na masyado nangyayari. So parang yung laban, nangyayari naman siya. Hindi lang natin makita kasi control na lang talaga ng mga jungle camps. Parang ano to, medyo mind games lang. Mind games ka lang talaga na inaaurahan mo yung isang team ay nakapwesto na naman. Di ba sinimulan natin na dun sa mind games ni Yawi at ni JP, pero ngayon parang pupwesto ng mga players natin, TLPH and TNC, parang maghahanap lang muna sila ng perfect timing kung kailan papasok, makakasecure na si Zaida na kanyang purple buff. Ginamit na rin dito yung Feather Airstrike para kay San. Ang linis ng execution ng lahat. Oy, dyan na, nagitamit daw ng kagi ultimate habang si JP ay pumasok with that ultimate. Ngayon naman si Carteezy ay nababara na rin. Tumama yung sibat. Ngayon, atras muna dito ang Team Liquid Philippines, pero hawak pa rin ang TNC. Itong pagong na ito, mailalayo na nga itong si JP. Si Sanford, medyo delix yung pwesto niya, pero makakaligtas pa rin. Grabe, napakaganda
nung reset, nung pagong, tumama yung Spirit Destruction. Alam nila, wala na ring dalawang ultimate. Actually, 3 ultimates yung Brenern ng TLPH. So pagka-reset ng TNC, alam nila, freebie na yung pagong dahil nandun din naman yung 1-1 sa third of fight. Grabe, nakakatakot talaga maglaro kung isa kang team sa MPL Philippines, no? May chance na sobrang aggressive, pero hindi. Pero ito, kalmado lang yata. Bottom lane. O, di ba? Okay. Magkakaroon ng poke, pero alam nila na kailangan umatras, kailangan umalis. Oo nga eh. Tsaka ibibigay na ata nila itong bottom lane no, kay Carl TC. So, sasama na si Sanford sa mga magaganap. Pero sabi ni Carlito, sige na, atrasan na natin. Pero nagamit kagad si Navi Islam. Pasok din si Sanford. Grab ay nagamit. Pero dadalhin din sa may gilid. Kulang ata ng reinforcement mula dito sa Team Liquid Philippines. Kung sila yung nagamit na rin, JPA kailangan ng umatras. Si Lancy, ako binibit-bit. Pasok din. Kagad si Yawi. Ngayon si Benny ba makakuha? Hindi. Si Lancy nakakuha nung kill na yun. Pasok na naman si Sanford dito. Ohe may umaatras. Nagamit din yung Crimson Beacon. Para kay Lancy, ang bilis maubos ng mana. Atraso muna dito ang Team Liquid. Same with TNC. Walang mamamatay. Pero yung top ha, ang laking spasyo para kay Zaida. Ala. Iniwan ni Oheb yung top lane. Hindi pa nga niya nabasag ngayon. TNC pa yung unang makakakuha ng tore sa game na to. Just the overall macro na pinapakita rin dito ng TNC. Alam nila medyo mahina pa yung damage ng TLPH. Kulang pa yung kanilang firepower. So nakikipaglaro ng konti sila Yawi. Naghanap sila ng potential pick-off. Pero ready sila mag-disengage any given time. So even though naglalaban din naman yung TLPH, kinakite lang sila ng TNC. Oo, kaya pala parang medyo ina-extend nila yung teamfight. Kung mapapansin nyo, sobrang haba ng mga nangyayari bago talaga magkaroon ng proper na kill or maka-secure kill dito yung isang team. So another objective na naman para dito sa ating dalawang kupunan. So parang papantayin lang din ni Cartesi doon sa may top lane na dahil free-flowing yung kanilang minion doon. At parang ready na ba kayo sa 5v5? Dahil kung mapapansin natin, nakapwesto yung lahat ng mga players natin on this turtle. Pero din natin kung anong gagawin dito Okay. ng mga players. Yawi dito umaabang din. Inaabangan niya ang pagkakataon na makita itong si Carlito. Ngayon pumasok ni Sanford. Tayo na siya AOG! kailangan. Andito yung AOG. Naku, nagkatama na, nakalipad. Si Benny Cutie Carlito ay nakakuha ng kill. Pero habulin pa dito si Benny. Andun tatapang Cyclone Eye. Sanji with a kill. Atras muna si Saida dito pero makakaligtas din. Sabi ni Carl, sige, turn nga tayo dito kay Lancy. Kaya lang buhay pa rin at binababara ng Lantern. Pero ang nagwagi doon sa pagong ay ang TNC pa. Oo, so ngayon, yes, nakakuha ng turtle pero TLPH lamang pa din in terms of gold. Ano na ba ang pinakalagay nung game natin ngayon? Well, TLPH, sila ngayon yung lumamang talaga ng sobra doon sa engagement na yun. Especially na nakakuha sila ng dalawa, they only lost one hero. And then yung mid lane control ay napunta pa sa kanila. This allows TLPH to just roam around the map, kunin yung ibang jungle camps dito ni Zaida. So dito na mag-i-start yung chokehold na pwedeng gawin dito ng TLPH kasi dito naman dito mo na makikita yung pendulum na magmi-mid tapos lilipat ng lane, magmi-mid ulit. So TNC, they have to find kailangan sila makaharap ng clapback against TLPH kasi kapag nagsimula yung momentum na yun, yung swing na palipat-lipat ng lane yung TLPH, baka umabot tayo sa point na sobrang late game na ang mataba na yung Moskov. Oo nga, tsaka parang dito nililinis na lang nila yung mga pwesto eh. Parang hindi na nila magpipigilan later on. And speaking of Moscow, by the way, nagamit na dito ni Oheb yung kanyang Purify. Gusto siya na sang setupan kanina ni Yawi. Probably pinilit nila. Napakasakit yung Feather Ursa, pero bibit-bitin. Purify, nabitaw na kagad dito ni Sanji. Atras muna si Sanford. Nagsasama-sama ang mga miyembro ng TNC habang doon sa may bandang itaas ay nagpo-flow na rin si Oheb. Kailangan nila mag-react doon sa may bottom lane. Ang ganda ng control ng TNC talaga, kagaya nga nung napansin mo, Nightmid. Sa totoo lang, hindi ako sanay. Hindi ako sanay na ganito ang ating dalawang kupunan ngayon. Yeah. Pero ibig sabihin talagang nag-evolve na yung playstyle ng mga teams natin na dito sa MPL Philippines. Uy! Muntik pa tumama yung SOD. And again, ganito kasi itsura talaga nung game kapag namamatch ng kalaban mo yung ginagawa ng kalaban nila. So for TLPH, even though sila yung may karapatan magsimula ng play sa may middle lane, naka-ready rin kagad kasi yung ibang members dito ng TNC, 3 yung nakaabang doon, and isang tao lang yung nag-clear sa wave sa mid. So hindi rin makagawa ng potential play dito yung TLPH kasi pwede sila sagutin ni Yawi. Na kapag nagpakita yung ibang members dito ng TLPH, let's say bagsak nilang Feather Strike si Benny Cutie, nare-reveal yung information and pwede makahanap ng counterplay yung Kalea. Oo, ngayon ay pwesto na nga rin ang kupunan ng TNC para dito sa unang Lord ng laban. Lancy, chinecheck lang niya yung mga bush kung may mga nagtatago bang cavalry
dito sa may mga parte na ito ngayon. Si Sanford lamang nagpapakita, same with JP. Tago pa rin ang impormasyon ng ilan sa mga miyembro ng CLPH. Tingnan natin ngayon kung itutuloy ba to, i-reset. So napaka-importante ng mga position ng dalawang teams Sa bottom, natin. Habang ginamit ang Spear of Destruction, kanina tatama, lalabas ba sa Moscow? AOG, nakuha na kagad isa yung unang Lord ng laban. Naman si Shaji! Ay, nakuha din with the Federal Race Swag. JP nakapatay! Ohim naman ay makakuha din ang kill. Habang si Carlito ang lilinis. Apat ang labatumba. Atras muna si Lancy. At sa isang iglap lang, nakikita natin ngayon, nasisira na ng Torrent TLPH sa may gitna. Ito na ba yung final lap nila para sirain lahat ng mga tore ng TNC? Wala, minamadali ata ng CNC to. Though meron pa namang sabog, meron pa namang blessing doon sa may bandang gitna. Pero sasalubungin na ng Team Liquid Philippines itong unang Lord ng laban. Hindi rin napakinabangan ng CNC yung nakuha nila. Oo, kakaibang Lord turn yung ginawa ng TLPH. Perfect execution mula kay Oheb, kay JP. Napakaganda nung latag nung kanyang AOG. And for TNC, even though sila yung nasa pwesto, no, ang kinaganda kasi sila ng TLPH, hindi ka re-respetuhin yan. Kung pag nakita kong pwede kayong pasukin, pwede talaga kayong pasukin. Ayan, no, grabe, napakahapdi na rin talaga. Yung magic damage na nanggagaling dito sa Team Liquid Philippines ay sobrang taas. Dumating sa punto na kahit yung mga frontliners ng TNC, hindi tumatagal, no? Tsaka parang yung play ngayon ng TLPH, parang may isa nagka-countdown na 3, 2, 1. Tsaka sila papasok lahat. Very coordinated. Yan ang gusto natin sabihin para dito sa side ng TLPH. For TNC naman, parang gusto nila gumawa na ganun din. Okay, si Sanford naman ang mapipili nila dito. Bubuhatin ba? Nabuhat. Apat of the guardian na gamit. Pang-counter engagement. Nakalipad! Nakalipad! Itong si Benny Cutie pero lumaban na si Carlito versus 4. Kaya lang mabibit-bit siya ni Lancy. Walang malakas sa marami, papi. At Team Liquid Philippines ay kailangan ng umatras. Okay, dalawa nakuha dito ng TNC. Maganda ba yun na para sa, or effective ba yun para sa TLPH? Yung nangyari yun? I would say no, kasi maganda sana nakuha nila yung tower sa may bottom lane. Although napababa nila yung HP, pero ang effect kasi na nawala dito yung dalawang miyembro nila is pwedeng mag-overtake ng mapa dito yung TNC. And it will allow Zyda to have this recovery kasi laki nung laki nung gap between Cartize and Zyda. Yung Joy and Suyu ay talagang importante yung matchup na to for these two teams. Kasi for Zyda, kailangan niya na even if hindi siya even if hindi siya nag-survive sa mga team fight, at least makapag-provide siya ng necessary team fight damage. Pero ito, nahahabol siya. Grabe. Dahil alam nila ngayon na nagamit Ayan ang na. Spear of Destruction, parang it's go time for TNC. Ayan, nilaban ng Tsunamis na may nagamit na. Si Daddy JP ata yung papartner sila pero pumasok na rin. Itong si Okay, Zanford side. with a grab ram. Ngayon naman si Yawi ang mauunang mamamatay sa kamay ng Team Liquid Philippines. Si Cartize, dito yung intercept. I-intercept ata. Ngayon si Carlito ay kailangan na yung matras sa gamit yung electrifying beats. Pero liliko muna ang Team Liquid at hahanap ng mga resources na malapit sa kanila. Okay, akala natin kanina yung side ng TNC yung may paggulat na play pero nabaliktad pa. Even yung, na-secure naman. Buha. Dito na side yung kanyang orange buff. Although 10 seconds for this Lord. Nakasira pa ng tore yung TLPH. Ang sakit sa bangs nung Grabe. nung Feather airstrike ni Makati. Sanji. Ramdam na ramdam no? Ang laking problema niyan sa totoo lang. Oh, nahihirapan na. Tsaka alam naman natin na nabawasan talaga ng husto no yung magic resistance no ng isang immortal form para sa isang Suyu ngayon. Yung Lord ay hahawakan ng Team Liquid Philippines at nagre-ready rin naman ng CNC. Meron naman sila information with 3 Martizzi. So si Awi nakaabang din sa kanyang biglang pagtalon. And Lanzi! Ayun na. Si Sanford, yata ang bibigyan nila pero ready dito ang PLPH. Ayun na, nabitaw na kagad yung Tsunamis na. Pero ito yung counter engage mula sa Team Liquid Philippines makakalipad. Ngayon naman ay itong si Team Liquid Philippines ay magda-turn. Namatay na si Benny Cutie. Dalawang napatumba para sa TNC Pro Team. Napakaraming nangyayari at pwede na atya ibigay kay Cartize yung Lord lang at solohin ito. Oh wow, grabe. Grabe mag-bait dito yung TLPH. Parang ang dami mga moments na yung TNC nag-initiate pero maganda yung counter-engage nila. Yeah, medyo bitin din talaga Ouch. sa damage output yung TNC. Yung follow-up ay hindi nila makuha. Wala silang burst damage. So even if iangat ni Yawi dito sa Sanford, mapapasama pa sila kasi again, napakadali na for the glue to be able to use that grab. Nakikita natin ilang beses pagtalon ni Yawi, nandun kaagad si Sanford sa ulo niya. Di ba? Sobrang dali nang i-activate and ang mahirap dun kasi untargetable Diba? Oo. Parang Ang choice hirap, ka eh. oo. Parang
Ang hirap. Iba na lang muna. Pero ito, hitting two birds with one stone. Ginawa ng TLPH. Nakasecure sila ng Lord. Dadaan sa may top lane. Tapos nakasira din sila ng inhibitor turret. 6.46k gold lead para din sa Cavalry. And for TNC naman, in terms of pag-clear kaya ng minion wave, pag-def, this is the first or second Lord of the game. Kaya pa kaya nila tong depensahan. Medyo bitin yung wave clear nila sa totoo lang. It's just the Suyo. So, Ang kailangan talagang makaharap ng mga tending pwestuhan dito. Kaso isa pa nilang problema yung Feather Airstrike eh. Yun nga eh, no? Ang laki, ang lawak nung... Dami entry point. Oo, ang lawak nung nasasakop na posisyon ng Feathered Airstrike. Ngayon, nagbabantay ang CNC dito. Ready ba ang Cavalry na i-dive itong natitirang Torre sa gitna? Tingnan natin ngayon, masisira na nga yung Torre sa gitna, pero madedepensahan naman yung Lord. Merong minion wave na dadaan. Pinipilit pa rin ng TNC dito na dumepensa. Pero parang hindi mo na ipipilit dito ng TLPH. So ramdam ulit natin yung controlled aggression para dito sa TLPH. For TNC naman, alam mo talagang kalmado lang sila na, hindi, sige. Makaisang setup lang tayo, tsaka tayo magbibigay. But definitely sa mga napapansin natin, parang hindi masyadong nakaka-burst pag nakakalipad na si Benny Cutie regardless. And medyo nahihirapan siya kasi pagbagsak niya, wala silang nabawas eh. 10 bits talaga eh. Kasi ang isa pang kailangan isipin ni Benny Cutie dito, may Revitalize din na hawak Oh. si JP. Kumbaga, yung 1-1 na hinaharap natin, talagang lalabas lang to sa full late game na kapag kompleto na yung kanyang si Halberd, meron na rin siyang Malefic Gun or Malefic Roar. Kasi ngayon, medyo defensive items pa yung binibuild niya. Meron siyang Rose Gold Meteor and of course the Wind of Nature as well. Uy. Pero ang damage item niya lang is yung DHS. Uy. Oh. Oy, nako, plano ata nila na i-burst itong si Sanford. Makakasapaw Ay! pero naka-picker din! Ano yung Apple of the Guardian? Natamaan! Itong si Lancy. Naku, delikado ata ang CNC. Kailangan nila umatras. Hahabol ba si Cartesi dito? No. Yung flow ng minion ay nakapabor para sa kanila. Yung top, mid, and bottom. At kailangan kumapit ng Phoenix Army. O sabi natin sa mga problema is the Feather Airstrike. Meron pa yung si Sanji para ipipilit na yata nila tapusin to. Mukhang disisit na ba? Endable na ba to para sa TLPH? Ayun, nabitaw na nga kagad na mabibitawan din si Yawi! Namatay na nga kagad! At ang CNC Pro Team, Oh, ready Benny! pa Ayun na! kalipan si Benny Cutie dito, pero ang tanong, kakayanin ba niya? At ang pagsugod ng Team Liquid Philippines ay tuloy-tuloy at makuha nila ang Game 1.